Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin mga kabida, ito hong nangyari hong pagdinig po kahapon ng House Committee on Justice po. Patungkol po ito sa impeachment proceedings laban ho kay Vice President Sara Duterte po mga kabida. Bisita po ng komite po kahapon sina dating Senador Antonio Trillanes IV, Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida, meron pong representative mula sa AMLAC, sa Securities and Exchange Commission at sa BIR po, mga kabida. Sentro po ng pagdinig po kahapon, yung napakalaking amount po, na nasa bank records po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte, at ang kanyang asawang si Attorney Manscarpio. Okay? Kung titingnan mo, mga kabida, yung amount, napakalaki talaga, Kasi, yun pala yung ginawa po nila, mga kabida, sinasum up po nila yung mga transactions. Okay? Mamaya, ipapaliwanag po ni Kipichu, mga kabida, yung flow po ng pera, okay? Doon ho sa inilatag po na ebidensya daw, ni dating Senador Trillanes at saka ito hong AMLAC po, mga kabida, Okay? Dito muna tayo sa post po ni Mr. Monching Lumantas po, mga kabida. Ito po ang analysis po, mga kabida, ni Congressman Isidro Ungab, sa naganap na pagdinig po kahapon, Ang titulo po dito is Suspicion is not proof. Kasi sinabi kasi ng AMLAC, mga kabida, meron pong suspicious na transaction, umabot po ng billions of pesos po doon ho sa bank records po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte at Manscarpio po, Okay? Eto, babasahin ko lang po, Suspicion is not proof. Based on the analysis of fellow Dabawenyo and former chair of the Committee on Appropriations, Congressman Isidro Ungab, the current narrative being pushed to the public deserves closer scrutiny, not blind acceptance. Ano pong nangyari po, kahapon, dyan po sa House Committee on Justice, sa kanilang pagdinig po, mga kabida. Ito it is less about presenting solid evidence and more about shaping public perception through shrinking numbers. Okay? Yung paglobo po sa numbers po, mga kabida. Okay, instead na ebidensya po ilalatag, it is more on shaping public perception. Okay? Gusto ko nilang i-project sa publiko, mga kabida, na ganito po, kadami po ang pera po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? Umabot po ng billions of pesos, Alright, sa bangko. Pero kung titingnan mo yung bank account po, mga kabida, ni Sara Duterte at maging ni Manscarpio, wala hong nakalagay po doon na billions of pesos na amount, mga kabida. Ang nangyari daw, mga kabida, is sinasum up daw nila, yung lahat ng mga transaksyon. Okay? Mantakin nyo, 20 years ang span, mga kabida. Okay? Dito ho sa sinasabi ho nilang 3-point-something billion pesos daw na transaksyon, Okay? Sa bank records po ni Vice President Sara Duterte at Manscarpio, Kahit na po, outside na po sa pagiging vice presidente po niya, mga kabida, isinali na po. Okay, dito. Alright? Alright. Tuloy po tayo, mga kabida. They say 3.92 billion pesos sounds massive. Alright? Itong 3.92 billion pesos, yun ang sinabi ko po kanina, mga kabida, sinasum up po nila yung lahat ng mga transaksyon. Kaya umabot po ng 3.92 billion pesos po, in a span of 20 years. Okay, dito po tayo, sa explanation po, mga kabida, ni Kipichu, Okay? Patungkol ho sa in and out flow, ng pera po, mga kabida, po. Okay, kaya lumobo po ng ganon, umabot po ng 3.92 billion pesos po, mga kabida, yung transactions. Okay, doon ho sa bank records po ni Vice President Sara Duterte. So, dito ho sa kanyang post po, mga kabida, in-explain po ni Kipichu, kung bakit ganito po kalaki ang pera, sa loob po ng bank records po ni Sara Duterte, mga kabida. Okay?
The total amount reported as CTRs and STRs does not mean total deposit of account holder. Okay? Hindi ibig sabihin na may 3 billion pesos si VP at 3 billion pesos si Mans. Ano? Alright? Example, if me as a trillionaire, kunyari, I want to buy an Hermes bag, so I transfer 5 million pesos from my savings account and transfer it to my ATM account. Ano? Kasi gusto ko i-cash na puro 1,000 para ma-picturean that will be reported as CTR. Okay? Tapos next week, nagbago isip ko. Ay, ayaw ko pala dito bumili sa Pilipinas. Gusto ko sa Paris. So, pabibili ako sa friend ko na pupunta sa Paris na ang pangalan ay Stellar Kimbo. So, I transfer the same 5 million pesos to my checking account para ipambayad kay Stellar. I-report yan as another CTR. Alright? So, according to AMLAC, naka 10 million na ako. Kahit same amount lang naman yan. Ano? Nagpaikot lang ng pera ako as a trillionaire. But since every movement of money na umabot sa threshold na 500K ay reportable. Kaya automatically reported yan as CTR. Lalabas na may deposit na 10 million pesos when in truth walang pumasok na new pera. Ask nyo mga bankers nyo. Okay? Now, imagine may business ka as a law firm. Kunyari, may law firm ako tapos may utang sa akin si Jesseline Luistro na 8 million pesos. Jesseline deposits 8 million pesos to my work account. I transfer the 8 million pesos to my joint account with my husband and or fellow partners, and then nag-move ulit ako ng pera to my savings account and then another to checking account. Lahat yan recorded as total amount. Ano? Kahit same 8 million pesos lang, i-plus nila iyan as total amount. Dapat ding malaman ng mga walang account sa bangko that all accounts, whether time deposit account, savings account, and checking account ng same bank is treated as reported as separate account. So if nagmo-move money ka in your accounts in the same bank, each movement of money from one account to another will be reported as CTR. And depositors normally have 3 or more accounts in one bank. Yung 6 billion pesos na yan ay silang mag-asawa na partners and owners sa isang law firm, 3 billion dyan kay BP. Imagine dyan ha, si Luistro pa lang sa isang pending bill, 8 million pesos na ang charge. Isa pa, ang payat naman ng 3 billion pesos na nanakawin ng isang anak ng presidente at isang VP na nag-mayor ng matagal sa 9th richest city ng Pilipinas, who paid off loans amounting to more than 1 billion during her time as mayor. Paki-explain nga yung movement ng pera. So, ganun po, ano, mga kabida. Kaya yun din yung sinabi po ni Congressman Bong Suntay po, mga kabida, sa pagdinig po kahapon. Nung tinanong po niya, mga kabida, yung AMLAC, kumbaga sinasum up lang po nila yung lahat ng mga transactions po, kaya umabot po ng 3.92 billion pesos. Pero actually, wala kong 3.92 billion pesos po na actual na pera dun ho sa bank, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte. Alright, kunyari, magdideposito po ako ng 500,000 pesos. Tapos kinabukasan po, mga kabida, withdraw ko po, tapos inilipat ko doon ho sa ibang bank account ko, Doon pa lang sa pag-deposit ko ng pera, isang transaction na po 'yon, mga kabida. 500,000 pesos. Nung withdraw ko po yung pera na 500,000 pesos, another transaction na po 'yon, mga kabida. So magkano lahat? 'Di ba? 1 million pesos na po 'yon, 'di ba? Kung itutotal mo. Tapos inilipat ko doon sa isang bangko. Nag-deposit ako sa isang bank account ko. Alright? So another transaction na naman po 'yon, 'di ba? Mga kabida. So another 500,000 'yon. Kung itutotal mo,
1.5 million pesos yon, ano, mga kabida. Pero iisang pera lang po yon, ano, iisang amount lang po yon, mga kabida. Pero naging 1.5 million pesos because of the 3 transactions. So, ganun po yung explanation doon ho sa cash flow, mga kabida, sa bank accounts po, ano, ni Vice President Sara Duterte at Manscarpio po, ano. Okay, pero kung titingnan mo talaga yung bank records ni Sara Duterte, walang nakalagay na 3.92 billion pesos po doon. Isang transaction lang po yan, ano, mga kabida, wala. Okay? Cash flow po yun. In and outs, mga kabida, no? Sa bank accounts po, ano, ng mag-asawang Duterte po, ano, mga kabida. Kaya, very deceiving po, mga kabida, yung amount po, ano, na 3 billion pesos. Kumbaga, tama yung sinabi po ni Congressman Sid Ungab, ano, instead na ebidensya po yung ilatag po, public perception po, ano, ang tinitila po, mga kabida, no, itong AMLAC at saka ito kung si dating Senador Antonio Trillanes IV, ano, para magmukhang marami hong ninakaw na pera, ito kung si Sara Duterte, ano, mga kabida, ano po. Okay, imagine na, yung 3 billion pesos po, mga kabida, in a span of 20 years, okay, as Mayor of Davao City, nakailang terms na po, ano, plus, naging abogado pa po, meron pong sariling law firm po, ano, mga kabida. O, di ba? So, imposible po na hindi ka makabilyon niyan. Magkano po ang acceptance fee po ng mga kilalang abogado po, and laki po, ano, mga kabida. Diba? 500,000, 1 million, ano? So, madali lang po yung billions of pesos po na pera, ano, mga kabida, kung tutuusin po, ano? Yung 3.92 billion pesos na, mga kabida, ano, according to some lawyers, maliit lang po yun in a span of 20 years. Alright? Kaya ang nangyari, pinoproject po nila, mga kabida, okay, ito hong account ni Sara Duterte, na ninakaw po ni Sara Duterte, kaya ganun po kalaki. Pero sa totoo lang, numbers lang po yon dahil sa total numbers of transactions, mga kabida, no? Hindi po yung actual na pera na 3.92 billion pesos, ano. Para po sa inyo opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.